Ang depensa ng aktor na si Mark Anthony Fernandez, gumagamit raw siya ng marijuana bilang pangontra umano sa cancer. Ang tanong, magagamit nga ba bilang gamot ang marijuana at may benepisyo ba ito sa kalusugan? Para sagutin yan at ang iba pang mga issue, kasama natin ngayon sa studio si Benjamin Reyes, Executive Director ng Dangerous Drugs Board. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Kara, at sa lahat ng ating mga tagapanood. Okay, alam natin na illegal ang marijuana dito sa Pilipinas. Pero doon sa several interviews na isinagawa kay Mark Anthony Fernandez, ang lagi niyang iginigiit ay for medical purposes or medicinal purposes daw. Ito nga paggamit niya ng marijuana, meron bang basihan yung ganitong klaseng claim? Well, actually, meron tayong tinatawag na compassionate use of dangerous drugs. Nakasaad yan sa isang administrative order na in-issue ng Department of Health way back 1992 pa. Okay. Si Secretary Flavier pa, AO number 4. No? At may procedure tayo na supposedly dapat magre-request sila ng permit sa ating FDA. And then dapat meron talagang espesyalista na tumitingin sa kanya na mo-monitor natin kung ilan yung dosage na hiningi nila, no? And kung paano ginagamit yung mga kumbaga yung mga materials na ganyan. Kasi correct me if I'm wrong, sa aking pagkakaalam, yung paggamit ng marijuana for medicinal purposes hindi ata yung hinihit-hit. Opo. May ibang form. Tama, Kara, no? In fact, malinaw din yan sa statement ng ating presidente. We acknowledge na may mga medicines ngayon na gumagamit ng ibang components ng marijuana. Isang classic example yan is yung Maridol sa Amerika. No, registered yan sa US FDA at ginagamit yan para sa sakit ng tiyan. But again, components, no, extracted yung active components ng marijuana, At ito hindi yung raw form. Nasa gamot, hindi yung Medicine form siya. Medicine form. Tableta siya. Aha, tableta. Hindi, yung iba nga oil pa eh, di ba? Pero hindi yung damo mismo. Oo. Ang importante kasi dito, Kara, is yung nakokontrol natin yung dosage. In any medicine, dosage spells the difference, no? Sa mababang dosage, maaaring iba yung epekto nito. Habang tumataas, iba rin yung epekto. Okay. So, dapat kontrolado natin kung ilan at gaano karami ang iniinom ng isang tao. Pero linawin natin, sir, pwede ito as long as may permit from... Yes. Meron tayong sundan nila, yung Administrative Order number 4. Nasa website po yan ng ating FDA. At malinaw po ang guidelines natin, alutuntunin natin kung paano yung tamang paggamit. Tamang paggamit. Oo. At ano pong mga sakit yung pinaggagamitan na ngayon ng marijuana? Kasi ang sinasabi ni Mark Anthony Fernandez, yung depensa niya pangontra raw sa cancer. Wala siyang cancer pero pang-prevent daw niya ng cancer. Yung latest statement ng World Health Organization, sa ngayon, kailangan pa natin ng masusing pag-aaral no? At mahaba pa ng mga clinical studies. Pinag-aaralan nila a range of disease, no? From glaucoma to cancer to Crohn's disease. But still, wala pa rin tayong conclusive evidence. No? That it can cure. That it can cure. Nor prevent. Nor prevent. No? So far, ang nabanggit ko nga kanina, ang only approved therapeutic value pa lang ng marijuana component used in medicine form is yung Maridol pa lang for dyspepsia, para sa sakit ng tiyan. No? So sa ngayon, wala pa talagang scientific and clinical evidence that it can be used for any other disease. Okay. He brought up another interesting point. Ang sabi niya, ang balita daw niya, mas nakaka-addict pa daw ang alak at saka ang yosi o ang sigarilyo. Mas addictive daw ang components nito kumpara sa marijuana. Kayo po ay member ng Dangerous Drugs Board. Ano po ba ang epekto ng marijuana sa katawan ng tao? Well, hallucinogen siya, no? Mind-altering. At the same time, tinatawag natin na downer yan, no? Hindi po totoo na wala siyang epekto. Long-term studies have shown that it alters yung learning experience ng individual. Nahihirapan na silang mag-aral, yung memory, nagsasuffer. So marami pa siyang side effects, no? Hindi beneficial para sa tao na kailangan i-control. Is it addictive? May psychological dependence pa rin. No? Especially yung long-term use ng marijuana. So hindi rin totoo na hindi siya nakaka-addict. No? So, I think, Kara, kailangan paalam natin sa mga nanonood yung mensahe na ito. No? Kasi nga, ang daming nagsasabi ngayon na gamot naman, ang marijuana, hindi naman nakaka-addict, wala namang masamang epekto. Hindi po totoo yan. That's the reason why
pinapalaganap din namin yung information na meron tayong Administrative Order number 4 ng Department of Health na so far, Kara, ni isa wala pang nag-a-avail. Is that so? 1992 pa yan, and yet wala pang nag-a-avail. No? And since lumabas yung marijuana bill natin way back 2014, sinabi na namin yan doon sa mga pasyente, no? Na pwede nilang i-avail yun, pero so far, wala pa pong nag-a-avail. Kasi kailangan dumaan sa maraming proseso. May proseso. Oo, sa doktor, sa DOH, and I suppose sa Dangerous Drugs Board. Okay, another interesting point dito sa kaso ni Mark Anthony Fernandez, ang nakuha sa kanya ay 1 kilo ng marijuana. Pakipaliwanag po sa amin, sir, kasi I understand, base sa ating batas, depende doon sa dami ng droga na nahuli sa'yo, doon mag-range kung anong magiging parusa sa'yo, eventually. So kapag nahulihan ka ng 1 kilo ng marijuana or more than 500 grams of marijuana, what does that mean? What does that entail? Gaya ng sinabi mo sa report mo kanina, Kara, life to death ang punishment, no? And a fine ranging Life imprisonment. And a fine of 500,000 to 10 million ang penalty na kinakaharap ni Mark, no? At the same time, pwede pang patungan ng iba pang kaso, kagaya ng binanggit mo rin, Section 5, pwedeng transportation ng drugs, no? Of course, may mga elements na kailangan improve dyan. Pero sa madalit salita, medyo talagang hindi maganda yung hinaharap ni Mark ngayon. Okay, okay. So, possession of dangerous drugs, ang sinasabi, hindi basta, so depende kung gaano karami yung in your possession. Ang tama po ba na ang policy ay 500 grams 500 above? grams and above, life to death yan, with 500,000 to 10 million fine. Okay. Pero kung lower than 500 grams, it can range, no? Pwedeng 20 years lang imprisonment and then 400 to 500,000 fine. Okay. Pero that is in the case of marijuana. So, marijuana, 500 grams to 1 kilo and above, life imprisonment. Yeah. Paano sa ibang mga Sa iba, mga actually, droga? mas stricto pa nga tayo sa Okay. iba. No? Halimbawa, shabu. 10 grams, pwedeng life to death na kagad yan. 10 grams of shabu, life to death na. And the other drugs? More or less, ganun din. Mas stricto tayo sa ibang mga substances. Okay, paano kung kaunti lang yung nahuli sa isang tao? Well, depende rin no? Yung circumstance ng pagkakahuli sa kanya. Especially kung ginagamit niya, no? Maaring kasuhan lang siya ng use niyan. And ang penalty lang natin dyan, talagang rehab lang. No? Of course, mas magkakaproblema siya kung second time offense na ito. Okay. Pangalawang beses niya nang nahuli siya at ginamit niya, pwede again siyang makulong, no? 6 years imprisonment. Pero yung transportation of illegal drugs, mas mabigat ba yun kumpara sa just using it? Basically, pag na-approve mo yung transportation and distribution, it's the same. It's the same. Oo, life to death pa rin yan. No? And I suppose, mas matindi kapag nahuli ka na nagbebenta. Yes, yung sale. Of course, mas mahirap i-prove yan kasi may mga elements ka na kailangan i-prove, no? Na meron kang pupuntahan, meron kang pagdadalan, at meron kang katransaksyon. Ang pinaka-mabilis na maikakaso ngayon kay Mark at obvious na obvious is yung possession. Possession. Under Section 11. At Which carries ganun pa rin. Life to death pa rin, 500,000 to 10 million. So whether transportation of illegal drugs or possession life of illegal... pa rin ang hinaharap ni Mark. Simply because... Hawak niya. 1 kilo. 1 kilo. Oo. Aha. Okay, okay. Yung sinasabi niya na approved daw or prescribed daw ng kanyang doktor itong paggamit niya ng marijuana pangontra sa cancer, may posible bang implikasyon ito or liability dito yung doktor? Kung sakasakali mang totoo ito na may nag-prescribe nga talaga. Of course, kasi hindi nila sinunod yung administrative order ng FDA, no? At the same time, I doubt it, no? I'm not judging Mark, but kasi nagbigay ng statement ang ating Philippine Medical Association na so far wala pa tayong expertise, no? Na nagpe-prescribe na may espesyalista o doktor na may kakayanan na mag-prescribe nitong mga substances na to. I may be wrong, no? But wishing him luck, no? Okay, okay. So, i-summarize lang natin, ano? So, kapag transportation or possession of illegal drugs, marijuana in this case, pag 500 grams and above, life imprisonment na yan. Mas matindi kapag nag-sale, pag nagbebenta ka. Paano po kung kunyari, nagpositibo ka sa droga, pero wala naman possession, kumbaga hindi ka naman nahulihan ng droga, pero nag-positive ka in any kind of drug?
Well, that can mean gumamit ka. Right. That means Section 15 yun, yung use. Again, babagsak sa'yo yung penalty of rehabilitation. Hindi First ka offense. ikukulong. Hindi ka ikukulong. Ang treatment natin, again, it's a disease. No? Gagaling naman yan. In fact, si Mark gumaling na eh. Naipasok siya sa bikutan noon. No? It's just unfortunate na mukhang hindi niya na-sustain yung kanyang recovery. So first offense, rehabilitation. Pero the second time you do it, Second, under our law, may penalty na yan. Pwede ka nang makulong. 6 years 6 years. and 1 day to 12 years Yeah. and a fine ranging from 50,000 to 200,000 Yes. pesos. So itong si Mark Anthony Fernandez, dahil ilang beses na siyang nagpa-rehab, tapos ngayon nag-positive pa ulit siya, dagdag na offense na naman ito. Oo. But again, wala nang tataas kasi nga kara dun sa possession, no? Life to death pa rin yun. Yung pa lang, maximum na, kumbaga, penalty ang pwedeng ipataw sa kanya. Sa inyo pong pagsusuri, bakit po sa tingin ninyo nahihirapan yung mga drug dependents na talikuran itong droga kahit na makailang beses na silang magpa-rehab? Well, ina-explain natin, Kara, kasi nga brain disease ito. And yung relapse is part of the disease process. So you never consider yourself totally cured, no? For life, you should be aware na maaaring mag-relapse ka anytime. And nung graduate si Mike sa Bikutan, yung Bikutan Rehab even advised him to join yung mga support organizations like Narcotics Anonymous to sustain sana yung kanyang treatment, no? Yung kanyang sobriety. I don't know kung sinunod niya yung ganong payo, no? But again, everyone should be wary that relapse can happen anytime. It's a brain disease. No? Okay. And it seems na, kasi alam naman natin na si Mark Anthony is still very active in show business. Yeah. Meron pa siyang mga telenovela, lumalabas pa siya sa mga movies, kahit na he himself admitted na since namatay yung tatay niya, ay continuous yung paggamit niya. So, pwede ba yun that you can still function and magtrabaho pa rin even if you're actually dependent on drugs? Actually, to some extent talagang pwede, no? Yung binanggit din namin last time, meron kasing range, no, ng disease natin. Opo. Pwedeng mild yan, pwedeng moderate, pwedeng severe. For all we know, baka nandoon siya sa mild and moderate, no? Dahil dati na siyang nagamot from severe. And so, the appropriate intervention should be provided to him, no? Unfortunately, overtaken by events, kasi ibang kaso ito dahil may possession na siya. And baka yung treatment side would take a backseat, no? Dahil itong sa mga events ngayon. Okay. One final question, sir. Kasi alam naman natin na para masugpo talaga itong problema sa droga, hindi lang dapat nating tingnan yung mga nagbebenta at saka yung mga gumagamit ng illegal na droga. Pero more importantly, yung source ng supply. Ito pong marijuana, base po sa inyong pag-aaral, saan po ba nanggagaling yung supply nito? Is it here in the country or outside ba? It's actually here in the country. It's all here over. in the country. Yeah. And kasi madaling tumubo ang marijuana, no? Especially sa mga kabundukan natin. Tumutubo lang yan ng basta-basta. And so nahihirapan din yung ating enforcement agents na umakyat. Nakikita nyo naman, sinusunog na nga nila right there and then, no? So, yun ang difficulty natin. At the same time, yung message na yun na nga, ang kumakalat na message ngayon, wala namang masama sa paggamit ng marijuana. In fact, gamot pa ito. And this encourages, as far as my personal opinion is concerned, no, yung paggamit ng marijuana. Kung maalala mo, Kara, nung last time na nandito ako, binanggit ko kay Howie, na nagulat kami, sa 2015 survey, ang number 1 na popular na drug of use, no, drug of abuse, is marijuana. Oo, instead of number 2 na lang yung shabu. Oo. Because of this mindset. Yung mindset na hindi siya masama at hindi siya addictive. nakakagaling pa. Oo. No? Organic daw ito. Organic. Pero at the end of the day, base sa ating batas, this is illegal at wala pang scientific basis that it can really cure any kind of disease. Base sa ating batas and base sa expert opinion. No? So far, makinig tayo sa mga eksperto at yun ang sundin natin. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Ginoong Benjamin Reyes, ang chairperson ng Dangerous Drugs Board. Thank you, sir, for your time. Salamat po.